Ah, good morning. Kape tayo, Diday. Kape. Tayo na mag-start ng chismis, chikahan. Chismis, chikahan. Yun. Ako talaga sana mag-chika kasi wala lang. Nainitin ako. Init, sobra. Yun, sa sobrang init. Naalala ko siya kay sobra siya sa mainit. Oo, sa sobrang talandi. Sa sobrang siya sa init. Oo, ganon. So, yun nga, kumpisa. Sila, may relasyon sila ng kanyang kalibin. Magkasama sila ng isang bahay. Masaya naman sila. Kahit na medyo edad-edad yung babae. May konting edad-edad lang. Pero mas sobrang masipag sa trabaho. Lahat, ginawa din ang lahat. Magkaroon sila ng sariling bahay para magkadala ko sa nila, yun. Ngayon, after ng matagal na panahon, nagkatrabaho din sila. Lahat, ng pwesto rin ng jowa niya. Kasi maganda yung posisyon ng babae. Maganda yung posisyon, maganda yung sahod. Ngayon, yung nagtrabaho din doon yung kapartner niya. Siyempre, pinadala niya sa magandang posisyon. Medyo ganda-ganda. Tapos, ano nangyari doon? Maraming mga bata-bata ng mga bago na company na ito. Siyempre, parang bossing ka, pero ano ka lang naman, leader. Kung leader lang, leader. Pero hindi ka supervisor. Leader ka lang sa ano. So ngayon, siyempre, matapang-tapangan, yung iba lambing-lambingan, siyempre maraming mga babae, para maganda ang trabaho. Kahit sobrang sipag-sipag sa trabaho bilang leader. Siyempre, maraming babae, Ngayon, after nun, sa sobrang kaanuhan niya, may na-inlove sa kanya. Siyempre, mga bata-bata pa, mga kabataan, na-inlove doon sa leader na yun. Siyempre, tuwan-tuwa naman yung leader. Kahit alam na doon yung relasyon niya, yung kalibin niya, okay lang sa kanya, pero never siyang nagko-cover ng ay paglampung-lampungan. Kasi nga, baka malaman nga siya ng babae. After nun, sa sobrang niya pakikipaglampungan doon sa mga bagong operator, nakikipag-live-in na sa labas. Pag wala sa company, nasa labas. Kaya yung kalibin niya dati, lagi nasa company, tapos siya, walang pasok, bakasyon. After nun, kunwari may gagawin lang, pagdating sa trabaho ng kalibin, kunwari uuwi na. Pero totoo, nagkikita sila nung isang kachismi, nung isang kalandian. Nakakatuwa din kasi pareho naman nila na alam na mayroon siyang karelasyon eh. Tapos yung girl lalo, kilala din naman niya yung tunay na kalibin nung nilalandi niya. Tuwan-tuwa naman silang dalawa kasi kahit na mayroon siyang karelasyon, pag alam niya, ang malaga sa kanya, nakakasama niya kalandian yung isa. Yung gala sila ng gala, minsan chat sila. May mga point na, nalalaman sila ng ibang katrabaho. Siyempre, isang company, malalaman talaga kayo kahit saang mangyari. Pero talaga, pinagdindigan talaga nila kahit katrabaho sila. Talagang no choice lang hanggang dumating sa point na dumaan na ng way, nakakita ng yung tunay na asawa ba, yung asawang kalibin, nalaman niya ang totoo kung sino yung kalandian ng kanyang kalibin. Dahil talagang halos kahit na sabihin niya mahal na mahal niya yung kalibin niya, para paghiwalay siya. Kasi karapatan niya yung lahat ng bahay na to, lahat ng ginawa niya para maging maayos ang relasyon nila. Tapos, tinulungan niya na lahat, binigay na lahat, tapos malalaman, mismo sa kanilang company, doon pa siya nang huli. Nagkaroon pa ng ibang pangkalandian. Siyempre, para sa kanya, masama sana, palibasa na isip niya na may edad siya, tapos ang kalandian ay bata-bata. At paghiwalay talaga siya, pero ang point na yun, ayaw nung kalibin niya na makipaghiwalay. So ngayon, pinoint niya yung bagong bata na ayaw na makipag-chika-chika dahil na mahal niya yung kalibin niya. Yun, nalaman sa company, talagang nagkikita. Paiyak-iyak na yung girl na isa kasi mahal niya na yung isa eh. Kaso, hindi makabitaw ng ayos yung isang boylet, hindi bumitaw dito sa kalibin niya kasi lahat nun ay binigay na sa kanya para maging ayos na yung buhay nila. Ginawa na lahat para maging okay lahat. Kaso, kahit na nakikipag-live-in siya ng ayos, madating sa point na gusto lagi, may nakakalandian sa labas. Kahit gawin niya lahat na talagang kino-cover din naman niya yung asawa niya. Baka tinatago lahat ang mga dapat niyang gawin. Kasi ang dami niyang, katotoo lang sa mga katrabaho, napakadami niyang nakalibin. Pero mga tinago lang. Kasi, palibasa, may edad-edad yung kalibin niya, lagi niya inuutuan. Siyempre, hindi rin kasi bumibitaw yung matanda. Kaya, minahal pa rin sila kahit lagi siyang inuuto. Kung di ba makatangkad. Kaya minsan naman, naiinis siya kami, minsan nakutukan. Then after nun, kahit na bumitaw na yung bata na kalandian niya, minahal siya ng sobra-sobra. Kaya, kahit na ganun ang ginawa ng kalibin, ano pa rin silang dalawa. Kumakapi pa rin sila. Nagkakaalaman silang dalawa para magkita sila. Yun, ewan ko, ganun siguro talaga ang mga tanga sa pag-ibig. Siguro kaya talaga nila ay talagang yung mahuli siya ng mahuli, hindi lang dahil sa may chismis. Pero, yun. Marami naman silang, si girl na bata, marami naman siya makikitang iba. Marami din naging problema siya tungkol sa pag-ibig niya, na broken siya at na-inlove siya. Kaso pagkakamali na naging broken niya, ay may kalibin din naman yung isa. Kaya mahirapan din siya. May nahirapan siya kasi hindi niya rin matutong ma-cover, makumpleto lahat yung mahal niya kasi nga may kalibin nun. Hindi niya ma-solo-solo. Kasi ayaw din bumitaw sa isa. Tapos ayaw din bumitaw sa kanya. Kapi-kapi lang sila. Kopya-kopyahan, kapi-kapi, tulong-tulungan, ganon. Para maging lahat. Masayahan, masarapan, ganon. Diyos me, Diday. Kung lahat, kailangan taligayahin mo lahat para maging masaya. Masaya sila, masaya ka. Lahat kayo masaya. Ganon. May tipungan. Kaya ang buhay yan. Kaya talaga ang life, no? Iyaano natin ang buhay. Hintayin natin kung talagang dumating sa point na talagang matuto na talaga sila ng tunay na pinakakalibin na yun. Yung tunay kalibin. Sila na ang makahuli ng matinding. Okay, mga katangahan. Sobrang mga kalandian. Ayun talaga ang buhay. Yun lang. Tara na. Kaya ako magkapit-kapit. Maligo man siya kayo. Tayo. Okay, mahirap na ang init. Pag mag-init ka na ready po. Goodbye.
Excited tayo. Ano ba, ba't hindi naman natin po? Wala eh. Ano ba naman